Ipinakilala sa atin ng anime na Wise Man's Grandchild si Shin, isang Japanese salaryman na nakatagpo ng isang kapispalad na katapusan nang mabangga siya ng isang truck. Gayunpaman, sa halip na mahanap ang kanyang sarili sa kabilang buhay, siya ay muling nagkatawang tao bilang isang sanggol sa isang mundong puno ng mahika. Dinala siya ng Destiny sa malamat na wizard na si Merlin Wolford, na kumupkup sa kanya bilang sarili niyang apo at pinangalanan siyang Shin. Sa ilalim ng pangangalaga ni Merlin, lumaki si Shin sa isang mahiwagang kapaligiran. Nakatanggap siya ng isang komprehensibong edukasyon, natututo hindi lamang sa mahika kundi pati na rin sa sining ng paggawa ng mga mahiwagang bagay mula sa kaibigan ni Merlin, si Melida, at sa eskrimador mula sa bihasang mandirigma, si Michael. Sa paglipas ng mga taon, lumilitaw ang talento ni Shin, at sa edad na 10, matagumpay niyang napatay ang isang malakas na demonyo. Nagtataka tungkol sa pinagmula ni Shin, sa wakas ay isiniwalat ni Merlin ang katotohanan. Sinabi niya kay Shin ang kwento ng paghahanap sa kanya bilang isang sanggol sa kagubatan. Sa sorpresa ni Merlin, si Shin ay nagtataglay na ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, na pinanatili niya sa panahon ng reincarnation. Ang paghahayag na ito ay nagdaragdag ng isang kamanghamanghang layer sa karakter ni Shin. Sa pag-abot ni Shin sa edad na 15, napagtanto ni Merlin na napabayan niya ang pagtuturo sa kanya ng mga kasanayan sa buhay ng sentido komon, na nakatuon lamang sa kanyang mahiwagang edukasyon. Higit pa rito, nagiging pangamba si Merlin tungkol sa pagpapasok kay Shin sa lipunan, dahil ginagamit ng batang prodigy ang kanyang kaalamang pangagham mula sa kanyang nakaraang buhay upang mag-imbento ng mga spelling na maaaring makagambala sa umiiral na kaayusan. Habang tinatalakay ang problemang ito, isang nakakagulat na paghahayag ang nangyari. Ang tiyuhin ni Shin na si Dis, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sig, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Chris, ay ipinahayag na walang iba kundi si Haring Desium ng Earlshide, Christina ng Royal Guard, at Siegfried ang Court Magician, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga individual na ito ay naging matandang kaibigan ni Merlin, na humahantong sa isang desisyon na dapat dumalo si Shin sa Earlshide Magic Academy upang matuto tungkol sa lipunan, makipagkaibigan, at magkaroon ng pakiramdam ng pagiging normal. Bilang paghahanda sa bagong kabanata na ito, lumipat si Shin at ang kanyang mga kasama sa isang bahay sa lungsod. Sabik na tuklasin ang kanyang kapaligiran, nagsimula si Shin sa isang pakikipagsapalaran at natagpuan ang kanyang sarili na iniligtas ang dalawang babae mula sa isang grupo ng mga thug. Ang pagtatagpo na ito ay makabuluhan para kay Shin, dahil hindi pa niya nakilala ang mga batang babae na kaedad niya noon. Agad na nabighani sa isa sa kanila, nabighani siya ng potensyal para sa mga bagong pagkakaibigan at posibleng maging romansa. Ang pakikipagtagpo ni Shin sa dalawang batang babae, sina Maria at Caecilian, na naghahangad din na sumali sa akademya. Natuklasan ni Shin na nabihag ni Caecilian na nagkaroon din siya ng crush sa kanya. Habang inaanunsyo ang mga resulta ng pagsusulit sa pasukan sa akademya, tumaas ang tensyon ng si Kurt, isang estudyanteng nakaaway noon ni Shin, ay nainggit sa napakahusay na pagganap ni Shin. Ang pagkabigo ni Kurt ay nauwi sa isang paghaharap, na sa huli ay humantong sa kanya na pinagalitan ni August, ang anak ni Haring Desium at ang pinsan ni Shin. Sa pagharap sa pagsaway ni August, nagpa siya si Kurt na umalis sa akademya, na nagpapasigla sa patuloy na tunggalian sa pagitan nila ni Shin. Samantala, ang mga pambihirang kakayahan ni Shin ay ipinakita habang siya ay nakakuha ng pinakamataas na ranggo sa pagsusulit. Ang tagumpay na ito ay nagbibigay sa kanya ng responsibilidad na maghatid ng talumpati sa harap ng buong estudyante. Ang kanyang mga kaklase, partikular na si Kurt, ay lalong nagdamdam ng malaman nilang si Shin ay nailagay sa mas mataas na ranggo na S-class habang sila ay nasa A-class. Gamit ang kanyang kaalaman at kasanayan, sinasamantala ni Shin ang pagkakataon na gumawa ng mga pagbabago sa mga protection na spell sa kanyang uniforme sa akademya. Kinikilala ang potensyal na panganib na kinakaharap ni Caecilian mula sa mga banta ni Kurt, nilapitan siya ni Shin at inalok ang kanyang tulong. Si Caecilian ay nagtapat kay Shin, na inihayag na palagi niyang tinatanggihan ang mga pag-usad ni Kurt at ngayon ay nahaharap sa kanyang nakakatakot na pag-uugali. Sa pagpapakita ng kanyang mga kakayahan, ginamit ni August ang kanyang pagiging maharlika upang pilitin si Kurt na umalis sa akademya, na tinitiyak ang kaligtasan ni Caecilian. Naghahanap ng solusyon para protektahan si Caecilian, tinitipon ni Shin ang lahat ng tao sa kanyang tahanan para talakayin ang bagay kina Merlin at Melida. Ibinunyag ni Melida na ang pagpapalit ng uniforme ni Caecilian upang magbigay ng pinahusay na proteksyon ay magtataas nito sa antas ng item sa National Treasure, na nagpapahiwatig ng pambihirang kapangyarihan nito. Binibigyang diin ng paghahayag na ito ang kahalagahan ng mga kakayahan ni Shin at ang mga potensyal na kahihinatnan ng kanilang paggamit. Ipinakita ni Caecilian ang kanyang pagiging karapat-dapat at katapatan sa pamamagitan ng unang pagtanggi sa na-upgrade na uniforme. Ang kanyang determinasyon ay humahanga kay Melida, na itinatag ang kanyang katapatan at integridad. Bukod pa rito, hiniling ni King Desium na panatilihing sikreto ni Shin ang kanyang kakayahang lumikha ng mga item ng National Treasure, dahil ang paghahayag nito ay maaaring humantong sa isang potensyal na digmaan sa pagitan ng mga kaharian. Gayunpaman, humihiling ng Desium ng mga uniforme para sa Agosto, Julius, at Thor. Nang maglaon ay nag-aalok si Shin na i-teleport ang lahat sa kani-kanilang mga tahanan, na nagpapakita ng isa pang lihim na kakayahan na taglay niya.
Sinimulan ni Shin na panagutan sa pag-escort si Caecilian papunta at pabalik ng paaralan, na pinalalim ang kanilang pagsasama. Determinado na suportahan ang pagsasama ni Shin sa akademya, iminumungkahi ni Augustus na magsimula siya ng sarili niyang club. Sa sorpresa ng lahat, ang buong klase ay nagpipilit na sumali, na humahantong sa paglikha ng Ultimate Magic Study Group. Samantala, tinatalakay ng konseho ng Haring Desium ang dumaraming mga nakikitang demonyo sa kaharian, na nagudyok kay Desium na mag-utos ng investigasyon sa bagay na ito. Ang focus ay lumipat kay Kurt at sa kanyang ama, na humarap sa kanya tungkol sa kanyang kamakailang pag-uugali. Ang galit at hinanakit ni Kurt sa mga karaniwang tao, pati na rin ang matinding pagkamuhi kay Shin, ay kitang-kita sa kanilang paghaharap. Bilang tugon, nagpa siya ang ama ni Kurt na bawiin siya sa akademya. Ang matinding pagbabago sa kilos ni Kurt ay nag-iintriga kay Augustus, na natuklasan na nangyari ito matapos bisitahin ni Kurt si Mr. Strom, isang bulag na guro na ipinatapon mula sa ibang kaharian. Si Strom ay binisita si Kurt, binato siya ng spell na nagpabago sa kanya bilang isang mapanganib na nilalang na kilala bilang isang demonoid. Sa gitna ng tumitinding tensyon, hindi sinasadyang isiniwalat ni Shin ang isa pang sikreto sa kanyang mga kaibigan. Ikinwento niya kung paano niya pinatay ang isang demonyo noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, hindi sinasadyang ipinakita ang kanyang mga pambihirang kakayahan. Ang paghahayag na ito ay pumukaw sa interes ng kanyang mga kaibigan habang inilalarawan din ang napakalaking kapangyarihan na taglay ni Shin. Ang isang pakiramdam ng napipintong panganib ay nagbabadya nang biglang naramdaman ni Shin ang presensya ng isang demonyo. Ilang sandali pa, humarap si Kurt sa kanila, naging demonoid at puno ng masamang hangarin. Mabilis na kumilos, inutusan ni Shin ang kanyang mga kaibigan na tumakas habang kaharap niya si Kurt ng mag-isa, umaasang maputol ang impluwensya ng demonyo habang iniligtas ang buhay ni Kurt. Gayunpaman, sinimulan ni Kurt ang isang mapangwasak na spell na posibleng makasira sa buong akademya. Nahaharap sa walang ibang pagpipilian, si Shin ay napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon, pinutol ang ulo ni Kurt upang maiwasan ang sakuna. Naniniwala si Shin na si Kurt ay maaaring biktima ng eksperimento. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagdudulot ng mga nakakagambalang tanong tungkol sa mga masasamang puwersa sa kaharian. Samantala, binigyan ni Haring Desium ng medalya si Shin bilang pagkilala sa kanyang mga aksyon sa pagsira kay Kurt, na lalong pinatibay ang kanyang reputasyon bilang isang mabigat na puwersa. Si Merlin, ang tagapag-alaga at tagapagturo ni Shin, ay nagalit sa Desium na kinasasangkutan ni Shin sa mga usaping pampulitika. Gayunpaman, atubili niyang kinikilala ang pangangailangan ng paglahok ni Shin dahil sa mga pangyayari. Ang bagong katanyagan ni Shin ay humantong sa napakaraming estudyante na gustong sumali sa kanyang Ultimate Magic Study Group. Upang mapamahalaan ang membership ng grupo, ang mga tutor ni Shin ay mitungkulin sa pagsubok ng mga potensyal na kandidato. Inihayag ni Desium sa kanyang konseho ang teorya ni Shin tungkol kay Kurt bilang isang artipisyal na nilikha na nagbibigay liwanag sa nakakagambalang katotohanan sa likod ng pagbabago ni Kurt. Sa gitna ng mga kaganapang ito, 2 estudyante ang matagumpay na sumali sa grupo ng pag-aaral ni Shin. Si Mark, ang anak ng isang panday, at si Olivia, ang anak na babae ng isang may-ari ng restaurant, ay nagdala ng kanilang mga natatanging kakayahan at pananaw sa grupo. Hiniling ni Shin kay Mark na i-upgrade ang kanyang espada upang mas mahusay na mahawakan ang kanyang mga enchantment, na nagpapakita ng kanyang pagiging maparaan at pagnanais para sa patuloy na pagpapabuti. Kasabay nito, ang Security Bureau ay naglunsad ng pagsisiyasat kay Mr. Strom, ang bulag na guro na dating ipinatapon mula sa ibang kaharian. Sa pagpapahayag ng pagsisisi sa pagkamatay ni Kurt, inimbitahan si Strom na pag-aralan ng bangkay ni Kurt para tumulong sa kanilang investigasyon. Gayunpaman, sa sandaling nasa kastilyo, ibinunyag ng mga investigador na hindi kailanman isinapubliko ang tunay na pagkakakilanlan ni Kurt. Nalantad at na-corner, gumanti si Strom sa pamamagitan ng pagsira sa isang bahagi ng kastilyo, na inihayag ang kanyang tunay na kapangyarihan at maitim na intensyon. Nakipag-duel si Shin kay Strom, na humahantong sa isang matinding labanan na naghahayag ng mga nakakagulat na katotohanan. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, ang malakas na hit ray spell ni Shin ay ginagawang salamin ng buhangin. Ang maskara ni Strom ay nawasak, na inilalantad ang kanyang demonoid na mga mata at nagtaas ng karagdagang mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na kalikasan. Sa isang climactic na sandali, si Shin ay nagdulot ng matinding init, na nag-iiwan ng kawalang katiyakan kung nagkawatak-watak o nakatakas si Strom. Kasunod ng labanan, binabati ng konseho ni Desium si Shin sa kanyang tagumpay, hindi alam ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan at ang spell na ginamit niya. Ang pagpapakita ng lakas ni Shin ay lalong nagpapatibay sa kanyang reputasyon, na nagpapataas ng kanyang impluwensya at katayuan sa loob ng kaharian. Ibinahagi ni Shin ang kanyang mga alalahanin sa kanyang mga kaibigan, na binibigyang diin ang kanyang paniniwala na maaaring buhay pa si Strom. Bilang tugon, ipinayos ni August sa ama ni Mark na magdisenyo ng bagong espada para kay Shin, na higit na nagpapakita ng suporta at pagkakaibigan ni August. Samantala, nagpasya si Shin na bumili ng singsing para kay Caecilian, na naging sanhi ng pagkataranta niya. Gayunpaman, ginulat ni Shin ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang singsing ay para sa isa pang enchantment sa pagtatanggol, na nagpapakita ng kanyang kakaiba at praktikal na diskarte sa magic.
Iniregalo ni Desium kay Shin ang kanyang medalya sa isang pampublikong seremonya na kinikilala ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa parehong seremonya, ipinangako ni Desium na hindi kailanman gagamitin si Shin bilang kasangkapan sa politika o digmaan, na nagbibigay katiyakan kay Shin at sa kanyang mga kaibigan. Nagpasya si Shin na tulungan ang kanyang mga kaibigan sa pag-level up ng kanilang mga kakayahan, ngunit nahaharap sa mga hamon dahil sa pang-agham na pag-unawa na kinakailangan upang ipahayag ang kanyang mga spell, ang kaalaman na kulang sa kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, si Merlin ay nagbibigay ng isang nakasisiglang paliwanag, na nagpapakita na posible para sa iba na matutunan ang mga spells ni Shin, na nagpapahiwatig ng kanilang paglaki at potensyal. Habang umuusad ang episode, ipinakita si Strom at ang kanyang subordinate, si Miria, na nagmamanipula sa hari ng Blasphia sa likod ng mga eksena, na nagpapahiwatig ng kanilang masasamang intensyon at ang namumuong salungatan sa pagitan ng dalawang kaharian. Kinokolekta ni Shin ang kanyang bagong espada, na nagtatampok ng nababakas na talam para madaling palitan, na nagpapakita ng pagiging praktikal ng disenyo nito. Ang inobasyong ito ay pumukaw sa interes ni August, na isinasaalang-alang ang mga potensyal na aplikasyon ng militar ng espada sa mga hakbang sa pagbabawas ng gastos. Lalo na sa liwanag ng paparating na digmaan sa Blasphia. Si Earlshide ay nagwagi sa kanilang labanan laban sa hukbo ni Bluefia. Gayunpaman, si Strom, sa isang nakakagulat na pagpapakita ng kapangyarihan, ay pinatay ang hari ni Bluefia at sinira ang buong kaharian. Nagpadala siya ng mensahe sa konseho ng Desium, na sinasabing ginawa niyang demonoid ang isang dosenang pinakamalakas na magician ng Bluefia sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang paghahayag na ito ay nagpapadala ng mga ulat sa Earlshide na nagpatindi sa pangangailangang harapin ang lumalaking banta ng demonyo. Bilang tugon sa tumitinding panganib, ipinahayag ng Desium na ang mga mag-aaral sa akademya ay dapat magsanay kasama ng mga mag-aaral ng Knight Military Institute. Ang desisyong ito ay ikinagagalit ng lahat dahil ang mga Knight student ay may reputasyon sa pagiging kilalang-kilalang mga bully. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ay nagiging kapansin-pansin, na nagtatakda ng yugto para sa mga salungatan at mga hamon na darating. Si Shin ang namamahala at bumuo ng isang team kasama sina August, Caecilian, Maria, at 4 na Knights. Sawang-sawa sa mga saloobin ng Knights, inutusan ni August si Shin na hayaan ang Knights na harapin ang mga demonyo ng walang tulong. Nalaman ni Shin na ang kanilang mga tagapayo ng koponan ay sina Siegfried at Christina, na higit na nagpapakita ng pakikilahok ng mga iginagalang na tao ni Earlshide sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa mga susunod na laban. Sa kanilang unang pakikipagtagpo sa isang baboy na demonyo, ang Knights ay mabilis na natalo, na inilalagay ang kanilang buhay sa panganib. Pumasok si Shin at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng baboy ramo, na nagpapakita ng kanyang kahangahangang kakayahan. Ang mga kakayahan ni Caecilian sa pagpapagaling ay nangunguna sa kanyang pag-aalaga sa mga sugatang Knights, na hindi sinasadyang naging object ng pagmamahal para sa 3 batang Knight. Ang pagunlad na ito ay humahantong sa paninibugho sa pagitan ni Shin, Maria, at Miranda, na nagdaragdag ng ugnayan ng romantikong tensyon sa kwento. Habang nagpapatuloy ang koponan sa kanilang misyon, mas maraming demonyo ang umaatake, na sinusubok ang kanilang determinasyon. Isang inis na Shin ang nagpasya na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang napakalaking spell ng pagsabog, na pinawi ang mga demonyo sa isang iglap. Ang pagpapakita ng lakas na ito ay humahanga kay Miranda, na humingi ng paumanhin para sa kanyang naunang selos at pang-iinsulto. Ang kanyang paghingi ng tawad ay umaabot kay Caecilian, na nagdulot ng isang awkward na sandali para sa parehong Shin at Caecilian, na muling nagpahayag na hindi sila nagde-date. Abangan nyo ang part 2. Mag-subscribe at i-like ang video upang suportahan ang aming channel at maraming salamat sa panunood.